So, ang sunod ay maaaring patunayan ng mga ebidensya. Ang nangangahulugan nito na isang paghahabol, pahayag o panindigan ay maaaring patunayan o suportahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng makatotohanang impormasyon, data o patunay na nagpapatunay sa katotohanan nito. So, sa pagdebate o kahit saan mang sitwasyon na ikaw ay mga tuwiran, kay kinakailangan palagi kang may dala-dalang ebidensya. Mahirap mang makapanghikayat ng tao at mahirap ipaglaban ng isang katwiran na walang sapat na ebidensya. So, ang sunod naman ay may larangang hindi lubhang malawak at hindi rin namang gaanong makitid. So, dito naman ay nangangahulugan ito na mayroong isang paksa o lugar na interes na nasa pagitan ng pagiging napakalawak o sumasalako sa isang malawak na hanay ng mga subtopic at pagiging lubang limitado sa saklaw o tumutuon lamang sa isang maliit, particular na aspeto. So dito naman, kailangan ang mga ebidensya na ating inilalahad ay palaging malawak nang sa gayon ay magkaroon tayo ng mga subtopics na nilalaman ng ating katwiran. Kailangan ito sapagkat mas nagiging makabuluhan ang katwiran ng isang tao kung marami siyang nailalahad na katibayan na may kaugnayan sa katwiran, sa kanyang katwiran. So, ang sunod naman ay ang karapat dapat na pagtalunan. Ang nangangahulugan nito, ang isang paksa, issue o professional ay karapat dapat sa talakayan, deliberasyon o argumento. Ipinapahiwatig nito ang paksang isinasaalang-alang ay makabuluhan, mahalaga o sapat na kawili-wili upang matiyak ang isang debate. So dito naman, kailangan na hindi malayo ang iyong katwiran sa iyong paksa. Nagiging hindi maganda ang pangangatwiran ng tao kung lumihis siya sa landas ng pagtatanggol sa katwiran niya. Kailangan ay maging maayos at tumpak ang mga katwiran na kanyang inilalahad upang maging malinaw at tiyak ang mga ebidensyang naipresenta. So, sunod naman ay dito naman tayo sa kiss. Mga hakbang sa paghahanda sa pakikipagdebate. So, ang una ay pangagalap sa datos. Ito ang katotohanang gagamitin sa pagmamatuwid at kinukuha ang mga ito sa mga napapanahong aklat, sanggunian, magasin at pahayag. So dito naman ay ang panggalap ng datos sa debate ay ang proseso ng pagkuha ng impormasyon at ebidensya upang suportahan ang mga argumento at posisyon ng isang debate. So halimbawa nito, sa isang debate tungkol sa epekto ng climate change, ang pangagalap ng datos ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng statistika mula sa mga siyentipikong pag-aaral, mga pahayag mula sa eksperto at iba pang uri ng ebidensya upang suportahan ang mga pahayag o argumento sa debate. So, pangalawa naman ay ang dagli. Ang dagli, ito ang balangkas ng inihandang mga katwiran. Sa ibang salita, ito ay pinaikling kikipagdebate. Mayroong itong simula, katawan at wakas. So dito naman, sa dagli, ay ito naman yung pagdedebate ay tumutukoy sa mabilis na direktang pagsagot o pagdugon sa mga argumento o punto ng kalaban. Ito ay karaniwang ginagamit kung mabilis na kontra-argument o paliwanag na may parating ang sariling posisyon sa loob ng debateng limitado ang oras. So, halimbawa nito, sa isang debate tungkol sa edukasyon, maaaring gumamit ng dagli ang isang debater upang mabilis na sagutin ang isang tanong o kontra-argument mula sa kalaban upang maipakita ang kanyang kasanayan sa pag-iisip at pagtugon sa mga hamon ng debate. Yun. Ano siya?
So, pangatlo naman ay ang pagtatanong. Pagtatanong ay bahagi ito ng pagdedebate. So, sa pagtatanong ay ang pagtatanong sa debate ay ang proseso ng paggamit ng mga tanong upang magpaliwanag magpaliwanag, magpahiwatig ng interes sa isang particular na issue o argumento sa loob ng debate. Ito ay isang epektibong paraan upang makakuha ng karagdagang impormasyon o paliwanag mula sa kalaban o maging sa sarili. Halimbawa, sa isang debate tungkol sa kabuluhan ng pagbabawas ng trabaho, maaaring ito ay itanong ng isang debater sa kanyang kalaban na paano mo patutunayan na ang pagbabawas ng oras ng trabaho ay makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga manggagawa. So sa pamamagitan ng pagtatanong, maaaring mabuksan ang mga oportunidad para sa mas malalim na pag-unawa at paglilinaw ng mga ideya sa loob ng debate. Yun. So,